Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dok, Ano? sabi ng guard, umalis daw si Dr. Rosawi kanina, nag-ride car. Si Doc Annalyn ba? Tumawag na ba sa'yo? May update na ba? Napatakbo nga itong si Nurse Ivan at itong si Nurse Karen at kinausap itong si Doc Yula. Nasabi daw ng guard na lumabas daw talaga itong si Zoe at nag-ride car. At dito nakumpirma nila na hindi talaga nanatili itong si Zoe dito sa Apex. At dito naman na biglang dumating itong si Doc Ray Meneses at nagtanong kina Nurse Karen at Nurse Evan kung ano daw ang ginagawa nila dito sa Apex. At ang sagot naman na kinakamusta at dinalaw lang naman daw nila itong kanilang mga kaibigan. At dito rin na biglang sumulpot itong si Doc Prado. At dito na sinabi na nakita na ba daw nila itong si Zoe dahil bigla daw itong umalis sa oras ng trabaho. At nagtanong nga itong si Doc Ray na kung saan daw nagpunta itong si Zoe. At dito na sinagot ni Doc Prado na hindi daw niya alam kung saan nagpunta itong si Zoe basta iniwan lang daw basta-basta sa ibang nurse ang kanyang trabaho. Samantala, nag-disguise naman itong si Annalyn upang makakuha ng ebidensya dito kay Zoe. At dito pinagmamasdan ni Annalyn itong si Zoe habang kausap ang pasyenteng matanda at dito nga na pinapasaringan itong si Zoe na sana raw mabuting apo ito at sana wag saktan ang matanda, hindi kagaya sa nalaman niya ng pasyenteng ito na minamaltrato daw ang lolo na hindi na nga magtatagal sa mundong ito ay nagawa pa daw ang pahirapan at tila tumagos sa puso ni Zoe ang mga sinasabi ng pasyenteng ito kaya hindi niya matagalan agad siyang napalabas sa ER. At dito naman na sinundan ni Annalyn at napansin ito ni Yula itong si Zoe at tinanong kung ano nangyari at dito naman na sumagot na wala daw itong pakialam. Hanggang sa hindi maalala ni Zoe na naiwan niya pala itong cellphone dito sa nurse station. At ito rin ang pagkakataon na lumapit itong si Annalyn at ibinigay ni Joanne ang cellphone ni Zoe na naiwan. At maya-maya nga na tumawag at ito na nga si Doc Carlos. Hanggang sa nataranta itong si Annalyn kung sasagutin niya ba at ang sabi naman ni Joanne na sagutin ito. At maya-maya din biglang sumulpot itong si Joy at dito sinabi na nakita na daw niya ang cellphone at hawak ngayon ni Annalyn at gusto atang nakawin. At napatakbo naman itong si Zoe at hinabol itong si Annalyn, subalit napigilan siya dito ng mga kaibigan ni Annalyn at wala na rin itong nagawa, kundi tumakbo itong si Annalyn nang sa ganon ay malaman niya kung ano ba talaga ang tinatago ni Zoe. Kaya nang tumawag itong si Moira, wala na ang kawala ang sagutin nga dito ni Annalyn at sabihin ni Moira kung ano ang nangyari dito sa kanyang lolo. Kaya nang malaman nga dito ni Annalyn na may kinalaman itong si Moira sa pagkawala nga dito ni Don Pepe, ay agad ito nag-report sa kanyang ama na si RJ at Giselle na nalaman na daw ngayon at tama itong kanyang hinala na may kinalaman nga di umano itong si Moira at itong si Zoe sa pagkawala nga dito ni Don Pepe. At nagtanong itong si RJ na papaano daw niya ito nalaman at ang sagot dito ni Annalyn na hawak daw niya ang cellphone dito ni Zoe at nang tumawag itong si Moira ay sakto na siya nga ang nakasagot nito kaya nakumpirma ni Annalyn na ito ngang si Moira ang may pakana at kasabwat itong si Zoe at hindi lang nag-iisa o dalawa ang mga ito dahil pati na rin itong si Doc Carlos. Alam na rin na kung saan nga itinatago itong si Don Pepe kaya agad na magkaalaman na nga subalit nalalagay naman sa peligro ang buhay dito ni Lynette dahil sa inutos ni Moira sa tauhan ni Balahadja na takutin at saktan daw itong si Lynette nang sa ganun ay makaganti siya dito sa ginawa ni Carlos sa kanya. Kaya yan naman ang ating pakatutukan bukas mga kapuso kung ano magiging kahinatnan dito ni Lynette kung mapapahamak ba ito o makakaligtas dahil dito sa mga inuutos na akyat bahay kunwari at takutin at saktan itong si Lynette. At mabibisto na nga ba ni Annalyn itong si Moira at Zoe? Yan ang ating patuloy na pakaabangan at tutukan bukas. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panatiling panonood dito sa akin channel at huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye!